Ako po si Aljun, ako ay isang probinsyano. Ako ay lumaki sa probinsya ng Quezon. Noong makatapos ako ng pag-aaral ay nagtungo na ako sa Maynila para doon magtrabaho. Hindi naging madali ang buhay ko noon sa Maynila. Palipat-lipat ng trabaho at palipat-lipat din ng matutuluyang boarding house. Hanggang sa nakalipas ang 1 taon. Nakahanap ako ng maayos-ayos na trabaho at medyo murang mauupahan noon. Kaya doon na din ako nagtagal noon. Sa inuupahan kong boarding house, ay mga estudyante ang mga kasama kong naupa sa mga katabing kwarto. At halos lahat ay puro babae pa. Kaya naman sa tuwing uuwi ako ay palaging may mga nakatambay sa harapan ng aking tinutuluyang boarding house. Halos gabi-gabi din ay palaging may inuman. Kung minsan pa nga inaaya nila akong mag-join sa kanila. Isang gabi noon, ako ay nasa lababo noong gabi na yun at nagsesepilyo. Nang bigla akong mapatingin sa may bintana at nakita ko sa kabilang bintana na nakabukas at mayroong estudyanteng nagbibihis. Ako ay nabigla sa nakita ko. Hanggang sa itinuloy-tuloy ko lang ang panunood sa kanya habang siya ay nagbibihis. Dahil hindi naman niya ako kita sa loob kasi nakapatay ang ilaw ko tapos may screen pa na nakaharang sa bintana ko. Kaya naman kitang-kita ko noon ang naglalakihang melon noong estudyante na yon. Talagang napakakinis pa at sariwang-sariwa. Kaya naman makatapos kong makita iyon, ay agad akong nakaramdam ng libog sa aking sarili. Kaya naman ako ay agad na nagsarili. Kinabukasan, ako ay magsisipilyo ulit nung gabi. Laking gulat ko at nandun na naman ang estudyante sa bintana. Naghuhubad na ulit ng damit at tila ba tuwing 9:00 iyon ng gabi palagi naliligo. Hindi siguro noon napapansin na may nakakakita sa kanya. Hindi din naman kasi pansinin ang aking bintana. Kumbaga kasi likuran ng kwarto nila ang aking bintana sa lababo. Kaya naman muli ko na naman nanabangan ang estudyante hanggang sa ito ay makatapos ng makaligo. At pagkatapos nito maligo at lumabas na sa CR, ay kitang-kita ko na naman na wala itong saplot. Talagang kitang-kita ko na naman ang napakasariwa at napakalusog nitong melon. Hanggang sa maya-maya ay meron pang isang babae ang nakita kong walang saplot. Yun pala ay ka-boardmate niya iyon. Kaya naman jackpot na naman si Aljun. Kaya naman halos gabi-gabi kong inaabangan at pinapanood ang dalawang estudyante na yon. At halos gabi-gabi din akong nagsasarili. At isang araw, papasok ako sa trabaho noon ay bigla kong nakasalubong ang dalawang babaeng nakikita ko sa kabilang boarding house. Talaga namang lalo akong nakaramdam ng init sa aking katawan dahil talagang napakaganda at napakakinis pala talaga nila sa malapitan. Kaya naman nung makalipas ang isang araw ay muli ko na naman silang nakasalubong papasok. Kaya hindi na ako nag-atubili noon, kaya gumawa na ako ng moves. At agad ko silang binati. At binati din naman nila ako. Nagkangitian kaming tatlo. At ako naman ay natuwa kasi hindi ako nasnob. Wala silang kaalam-alam na halos gabi-gabi ko silang pinapanood at nakita ko na ang kanilang napakakinis at malulusog na katawan. Hanggang sa isang gabi. Biyernes noon. Nagkaayaan kami ng aking katrabaho na lumabas at magpunta sa club. Ako ay nagulat at nang pagdating namin doon sa club ay nandoon din yung dalawang estudyante kasama ang iba pa nilang kaibigan. Kaya naman ako ay parang ginanahan lalo habang ako ay nandoon. Hanggang sa maya-maya ay bigla akong nilapitan ng dalawang estudyante. At sabay sabing, "Di ba ikaw yung sa may kabilang boarding house?" At ako naman ay agad na sumagot. Hanggang sa nagsabi na ang dalawang estudyante na kung gusto daw namin mag-join sa kanila. Kasi dadalawa lang daw kami. Mas masaya daw kapag marami. Kaya naman naki-join na nga kami ng katrabaho ko sa mga estudyante na yon.
Hanggang sa lumalalim na ang gabi. Yung aking katrabaho ay may naging ka-close na sa mga estudyante. At hanggang sa maya-maya nga noon at nagpaalam na ang katrabaho ko na ihahatid na daw niya yung estudyante na nakilala niya. Napasabi na lang ako na, "Lodi ka talaga pre." At sabi ko sa sarili ko, alams na yun kung saan sila pupunta. Hanggang sa kami ay papauwi na noon. Nang biglang sinabi sakin ng dalawang estudyante na nasa kabilang boarding house na sabay-sabay na daw kaming tatlo. At nang makarating na kami malapit sa boarding house namin, ay bigla itong nag-aya na mag-inom pa daw kami. Kasi nabitin daw sila. Sinabi ng estudyante na baka daw pwedeng sa room ko na lang daw. Buti na lang at medyo nakapaglinis ako noon kaya pumayag na ako. At nagkainuman na nga kami noon. Hanggang sa lumalim na ang gabi at may mga tama na din kami talaga. Hanggang sa maya-maya ay biglang naghalikan ang dalawang estudyante sa harap ko. Hanggang sa naghubad na sila ng kanilang damit at hanggang sa naglamasan na ng sila ng kanilang joga. At iyon ay kitang-kita ko ng malapitan. Kaya naman noong mga oras na iyon ay talagang nagalit na nga ng husto ang aking alaga. Hanggang sa maya-maya ay bigla silang napatingin sa akin. Tapos bigla nila akong hinatak at hinalikan. Hanggang sa hinuberan na nila akong dalawa. At hanggang dumating na nga kami sa kasekdulan. Salit-salitan ko silang binabayo ng sagad na sagad. At habang binabayo ko sila noon ay napaisip ako noon na, nung isang araw pinapanood ko lang sila pero ngayon binabayo ko na sila pareho. Talaga namang napakasarap sa pakiramdam dahil talagang napakasariwa pa ng dalawang estudyante. Sobrang bango din at napakalinis ng katawan. At habang sinisisid ko sila pareho, ay talagang sobrang bango talaga ng hiwa ng dalawang estudyante na yon. Sobrang sikip pa nila pareho dahil pangalawa pa lang pala ako sa kanila. At dahil nga sa sobrang smooth kong bumayo, ay magkasunod na nga silang nilabasan. Talagang nagsiritan na nga at nagkayatan. Kitang-kita ko sa kanilang muka na talagang sarap na sarap sila. Hanggang sa kinabukasan paggising namin. Ipinagluto ko sila ng almusal at sabay-sabay kaming kumain. Akala ko noon ay uuwi na din sila sa boarding house nila at mahihiya dahil sa nangyari. Pero hindi. Kumbaga alam na alam nila ang ginagawa nila at gustong-gusto nila yon. Kaya naman makatapos namin kumain ay naligo silang dalawa at bigla na lang din nila akong pinasama. At naganap na nga na naman ang bombahan. Nagpalitan sila sa pagsup-sup sa aking alaga. Halos lahat na ata ng parte ng katawan ko ay nadilaan na nila. Hanggang sa tumagal na ng buwan ay palagi na silang pumupunta sa room ko para mag-inom at magbombahan. Kumbaga nagkaroon ako ng friends with benefits. Talagang jackpot na naman si Aljun.